Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jukri ay magbabasa ng tatlong cards mula sa aking tarot cards. Samahan niyo po ako na basahin ang mga ito. Ito po ang cards na ating napili sa araw na to. Ika-23 pagbabasa ni Jukri sa tarot cards. Ito po ang unang card natin. Ang sinasabi na 5 of Cups. Sa card po ito, makikita natin ang isang babae nakaupo at mukhang nanghihinayang siya sa mga cups na tatlo na natumba na wala na ng laman. At dalawa na lang po yung cups na natitira. Ito naman po ay isang katamtamang edad na babae at siya po ay nasa card na Page of Cups. So may hawak po siyang cup at may malalakas na alon na nasa bandang kanan niya. At ito po ang tinatawag nating problema sa buhay ng tao. Ito po ang 10, the Wheel of the Year. Ito po ang nabasa na natin nung una na binasa natin na maswerteng taon ang 2027. So, pag nabuklat po natin ito ay masasabi natin ang binabasahan po natin ay magkakaroon ng napaka-swerteng pangyayari sa buhay niya ngayong taong 2025. Hingin po natin ang gabay ng ating Panginoon para sa pagbabasa ng tatlong cards na ito. Sandali lang po. Sa mga cards pong ito ay aking nakikita, aking nararamdaman, at aking narinig ang tungkol sa una, sa isang ina o sa isang asawa. Siya po ay nanghihinayang na babae o ina o asawa. Nanghihinayang sa mga dumadaang panahon. Nanghihinayang sa mga pagkakataon lumilipas. Pagkakataong lumilipas para yumaman. Lahat ng natatanggap niya ay nawawala rin. Kakaunti na lang ang natitirang kayamanan o kapirahan. Paano niya ito pagkakasyahin? Ay kalawa pong card ay tungkol sa isang anak na babae o lalaki rin. Ito ay isang anak na tumutulong na sa pamilya, nag-iipon at nag-aalok ng kapirahan. Ang problema ng pamilya ay sinisikap niyang solusyonan. Siya ang karamay ng ina sa lahat ng problema nila sa buhay, sa tahanan, sa kanilang pamilya. At ikatlong card po na Wheel of the Year. Ngayon po ay taong 2025. At atin pong masasabi na itong card na ito ay ang ibig sabihin ay maswerteng taon ang 2025. So ang taong 2025 ay maswerteng taon para sa kanila, para sa kanilang pamilya. Sa taong ito, mawawala na ang mga problema nila sa kapirahan, sa kayamanan. Mawawala na ang kalungkutan nila. Mawawala na ang pamumroblema nila sa pera. Yayaman na sila sa pera. At yayaman na sila sa pagmamahal. Sa taong ito, 2025,
ay magagawa na nila ang gusto nilang gawin noong una pa. Ang bawat isa miyembro ng pamilya ay magagawa na nila ang mga gusto nilang gawin. Una, para sa sarili nila. Pangalawa, para sa kanilang kasama sa pamilya. Sa taong ito, magagawa na nila ang gusto nilang gawin noong una pa. Dito, sa taong ito, 2025, magaganap na ang matagal na nilang pinapangarap. Ang pangarap nilang magandang buhay, magandang bahay, ay nandyan na. Darating na. Ngayon po ay sinasabi ng ating Panginoon, anuman ang daraanan ng bawat isa sa loob ng pamilya ay maayos na ring lahat. Huwag lang kayong bibitaw. Huwag kayong lalayo sa ating Panginoon. Tanggapin natin buo ang ating Panginoon. Siya lamang ang makakatulong na masolusyonan ang lahat ng problemang dumarating sa buhay ng tao, sa buhay niyong bawat isa sa pamilya at buong pamilya. Sa inyong tahanan, masusolusyonan lahat ang problemang yan. Basta kayo'y nasa Diyos, kumapit kayo sa Kanya, lumapit kayo sa Kanya. Ipagdasal nyo na masolusyonan na lahat ang problema nyo, na mawala ng mga problema nyo na nagpapabigat sa buhay nyo. Siya lamang, ang Diyos lamang, ang dapat mong lapitan, ang dapat mong hawakan, ang dapat mong pagsabihan ng iyong mga problema. Diyos lamang ang makakapagbigay ng solusyon sa bawat problema ang dumarating sa bawat isa sa atin, sa bawat isa sa inyo. Ipagdasal nyo ang asawa nyo, ama nyo, na lumayo upang gampanan ang tungkulin para sa pamilya, ang magkaroon ng kapirahan upang walang problema sa loob ng tahanan. At walang problema ang bawat isa na miyembro ng pamilya. Ang Diyos lamang ang makakapagbigay ng buong grasya, ng buong tulong. Hahanguin niya kayo sa kahirapan. Tatanggalin lahat ang inyong nararamdaman, kalungkutan. Tutulungan niya kayong maalsa o maalis na ang mga nagpapabigat sa inyong buhay. Nagpapasakit ng inyong dibdib, nagpapasakit ng inyong ulo. Diyos lamang ang makakaalis niyan. Siya lamang ang may lakas para alisin lahat yan. Lumapit kayo sa Kanya. Sa Kanya kayo humawak. Sa Kanya nyo ibigay lahat ng problema nyo. At ang ibabalik niya ay solusyon sa problema. Hindi dagdag na problema, kundi mawawala ang inyong problema. Subukan mo. Gawin mo. Palagi mong gawin. Araw-araw magdasal ka. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Yun ang gusto ng ating Panginoon, na kayo ay lumapit sa Kanya. Gusto niya na lagi kayong nagdarasal. Sabihin niyo sa Kanya ang iyong mga problema. Kahit alam na niya ang iyong problema, ay kailangan niyo pa rin sabihin sa Kanya. Sapagkat sa pagsabi niyo sa inyong dasal ng inyong problema, ay saka magagawa ng paraan na masolusyonan na yan, mawala na yan sa inyong buhay. Ito po si Jukri ay nagsasabi, magandang araw po sa ating lahat. Magandang taon po, year 2025 sa ating lahat. Maganda ang pangako ng ating Panginoon. Aalisin niya lahat ang bumabagabag sa iyong damdamin. Ang nagpapasakit sa inyong ulo na problema, mawawala na yan lahat. Ako po si Jukri, nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagsunod sa